mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki roon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Subalit sinaway siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa taong iyan." At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi kaya't nasabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu at lumalayas naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakita sa atin ni San Lucas ang tagpo kung saan nagturo si Jesus sa isang sinagoga sa Capernaum. Ang mga tao ay namangha dahil siya ay nagtuturo ng may kapangyarihan. Hindi gaya ng mga karaniwang guro ng kanilang panahon. Sa mismong pagtuturo niya, lumitaw ang isang lalaki na sinasaniban ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami wasakin? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos." At sa isang salita lamang, inutusan ni Jesus ang masamang espiritu na lumabas at sumunod ito. Ang lahat na nakakita ay nagtaka at nagsabi, "Anong aral ito?" Sapagkat may kapangyarihan at lakas siya sa mga masamang espiritu. At lumabas ang mga ito. Mga kapatid, dito makikita natin ang kakaibang otoridad ni Jesus. Hindi siya katulad ng mga tagapagturo na nagsasalita lamang ng salita. Siya mismo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang salita ay hindi lamang kaalaman, kundi kapangyarihan na nagliligtas, nagpapalaya at nagpapagaling. Kaya't ang unang punto ng ebanghelyo ay ito. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang baguhin ang ating buhay. Basta't buksan natin ang ating puso at hayaan itong pumasok. Subalit makikita rin natin ang reaksyon ng masamang espiritu. Ang mga demonyo mismo ay nakakakilala kay Jesus bilang ang banal ng Diyos. Alam nila ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi sila sumusunod sa kanya. Ipinapaalala nito sa atin na hindi sapat ang pagkilala kay Jesus sa isip. Kailangan din ng pagsunod at pagtanggap sa kanya sa ating puso at gawa. Ilang beses ba tayong kumikilala sa kanya bilang Panginoon? Ngunit sa araw-araw ay namumuhay na parabang wala siyang puwang sa ating mga desisyon at pamumuhay. Ang ebanghelyo ay nagtuturo sa atin tungkol sa dalawang uri ng kapangyarihan na namamayani sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng kasamaan na nagbubulid sa atin sa takot, pagkakagapos at kasalanan, at ang kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kalayaan, liwanag at pag-asa. Ang tanong, kaninong kapangyarihan ang naghahari sa ating puso? Kapag hinayaan nating manahan ng salita ni Jesus, kaya nitong paalisin ang anumang masamang espiritu sa ating buhay. Mga espiritu ng galit, inggit, bisyo, takot at kawalan ng pag-asa. Isipin natin, ang lalaki sa sinagoga ay nasa loob ng lugar ng pananampalataya, ngunit doon din nahayag ang masamang espiritu.
Totoo ito sa atin. Kahit tayo ay nasa loob ng simbahan, may mga bahagi ng ating buhay na maaaring dinadaluyan pa rin ng kasamaan at kasinungalingan. Ngunit, mabuting balita ang dala ni Jesus. Hindi kailanman kayang pigilan ng kasamaan ang kanyang salita. Kapag siya ay nagsalita, ang kadiliman ay nawawala at ang bihag ay napapalaya. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay paanyaya para sa atin na tanungin ang sarili. Gaano ko pinapayagan ang salita ng Diyos na pumasok at gumabay sa akin? Ang salita ba niya ay nananatili lamang sa aking pandinig o hinahayaan kong ito'y maging ilaw sa aking mga desisyon at gawain? Sa gitna ng ating mga kahinaan at kasalanan, tinatawag tayong lumapit kay Jesus at hayaan ang kanyang salita na maging gabay, sandigan at kapangyarihang naglilinis ng ating buhay. Kung tunay nating tatanggapin ang salita ng Diyos, makikita natin ang pagbabago. Hindi lamang ito kaalaman na idinadagdag sa ating isip, kundi bagong lakas na bumabago ng ating puso. Ang salita niya ang magtutulak sa atin na magpatawad sa halip na magkimkim, magbigay sa halip na mag-ipon lamang, maglingkod sa halip na maghanap ng kapangyarihan. Ang salita niya ang magpapalaya sa atin mula sa mga takot na bumibihag sa atin at magbubukas ng pintuan ng pag-asa. Sa bandang huli, ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na ang bawat misa, ang bawat pagbabasa ng banal na kasulatan ay mga pagkakataong muling marinig ang salita ni Jesus. Nasa atin ang pasya kung hahayaan ba nating ito'y dumaan lang o papayagan nating baguhin tayo nito. Ang taong tunay na nakikinig at sumusunod sa kanyang salita ay nagiging buhay na saksi ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mundo. Pagnilayan po natin, hinahayaan ko ba ang salita ng Diyos na hindi lamang marinig, kundi lubos na baguhin ang ating puso at palayain tayo mula sa mga bagay na bumibihag sa ating buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pumasok ka sa aming buhay at linisin mo ang aming puso. Palayain mo kami mula sa mga kasalanan at takot na bumibihag sa amin. Gawin mo kaming bukas sa iyong salita upang ito'y maging ilaw sa aming mga hakbang at kapangyarihang magdadala ng pag-asa sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.